Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron na naman tayong aalamin na video at i-react. Ito'y galing kay Nui Glaima. Hirap pagkitin talaga. Pasensya na po, hindi ko mabanggit talaga ng yung kanyang pangalan talaga. Diba? Pero according sa kanya yung ating OV10 at yung ating AH1S Cobra. Diba? Nag-retire na. Oh. Yun lang. Wala, matanda na talaga yung mga OV10 natin diba? Pati yung ating Cobra diba? Binigay ng Jordan yung Cobra. May kita 2 dekada na rin ata yung helicopter na yan. Pero at least, di ba? Nagkaroon tayo at nagamit natin kahit paano. Yung OV10 talaga, gamit na gamit din yan, di ba? Lalo na yung Marawi Siege. Ginamit din yan pambomba doon sa lugar kung nasaan yung mga ISIS, di ba? Kaya malaking tulong talaga sa atin yan. At napapanahon naman na talaga na kailangan ng i-retire yan mga yan. At maghanap ng kapalit na kasi buhay na rin ng ating mga piloto ang nakasalalay dyan. Dahil nga siguro sa katandaan din hindi natin masabi kung kailan papalyan yan. At kailangan na rin na pagpahingayin na rin sila. Diba? Kasi na-serve naman yung purpose nila diba? Nagamit natin talaga sila. At napakinabangan talaga natin at sobrang laking tulong ng OV10 para sa atin, di ba? Kaya nararapat lang talaga na pagpahingay na natin yung mga yan at i-display, di ba? At na masabi natin na yun nga, nagkaroon tayo ng OV10 at talagang nagamit ng wasto at ng gusto ng ating Philippine Air Force, di ba? Kaya saludo tayo sa mga OV10 at ating Cobra. Talagang ganyan talaga. Kailangan talagang i-retire din ng mga yan. Kasi yun nga medyo matanda na rin talaga. At siguro kahit paano meron na tayong kapalit siguro niyan, di ba? Kasi yung OV10 yung super Tucano natin ng parang counterpart niyan di ba? Meron na tayong 6. Siguro may plano pang bumili siguro ng ng 6 pa na super Tucano ulit, di ba? Para isang squadron, di ba? O dalawa yung dalawa na lang ba yung OV10 natin? O meron pang in the service the Filipino. Parang ba yun? DB Network yun. Pero syempre, di ba? Kung meron pa good pa rin. At least nagagamit pa natin kung minatira pa. Kung wala na ganoon talaga. Pero yun nga good thing talaga na meron tayong OV10, diba? At naranasan din natin magkaroon ng Cobra helicopter, diba? At yun nga, sana matuloy kung mabibigyan tayo ng Japan ng Cobra rin, diba? Na Japan made na Cobra helicopter may pamalit na tayo talaga, diba? Kaya siguro kaya pinagpahinga din dahil nga siguro may kapalit na talaga siguro sana, di ba? Sino bang may ayaw na mayroon tayong kapalit, di ba? At meron tayong bago na mga bagong kagamitan, di ba? At ito yung mga ni-return na natin, talaga pagpahingay na natin, di ba? At ilagay natin ng wasto sa isang parking o museo na natin sila. Kasi talagang history yan di ba? Pero nagkaroon tayo ng OV10 at Cobra. At nagamit natin yung OV10 sa Marawi Siege. Kasi nakita ko yun, diba? Naglalaglag sila ng bomba sa lugar ng pinagtataguan ng mga terorista, di ba? Dami ko na naman sinasabi. Ito nga tayo nagsisimula Hindi, nakakalungkot lang din kasi talaga. Talagang napapanahon ganoon talaga, di ba? Kahit na ayaw natin bitawan kasi kulang pa tayo sa mga aircraft at helicopter,
ba? Kaya pa natin sila bitawan kasi nga pandagdag pa rin yan kahit paano, di ba? Pero talagang ganyan talaga, darating ang panahon na talaga na kailangan i-retire na rin yung mga ibang kagamitan ng ating militar, di ba? Kasi halos meron pa nga tayong ginagamit pa rin, di ba? At nire-revive pa rin natin sa Philippine Navy, yung mga barko, di ba? Mga World War II pa ata yun. Di ba yung mga ibang barko natin doon? Sabihin natin 3 dekada, 4 na dekada na. Pero nagagamit natin ganyan kasi kagaling ang mga Pilipino. Diba? Na-revive natin kahit paano at nagagamit natin ng matagal pa. Kahit na matanda na at luma na, nagagamit pa rin natin. Diba? Pero nga, darating talaga yung time na susuko na rin yung mga ginagamit din natin. At di naman natin na kailangan na pilitin pa na i-revive pa sila at kailangan na talaga maghanap pa ng replacement sa mga pinag-retire na natin mga armaments or military assets natin. Dapat talaga sinasabi. Tara, panoorin na natin. The Philippine Air Force officially retired the last units of its Bell AH-1S Cobra attack helicopters and North American Rockwell OV-10 Bronco multi-role attack aircraft on Saturday, December 28, 2024. This event marked... So, December 28 pa pala to? Masyado na tayong delay. Di ba? Ayan, di ba? Pa-picture sila. Di ba? Kasi siguro malungkot din yung mga piloto din yung mga yan, di ba? Na nagpapalipad ng OBT. Diba? Kasi minsan nagiging in touch ka sa mga gamit mo, di ba? Na lalo matagal mong ginamit, diba? Hindi mo rin mapitawan, sayang din, di ba? Pero yun talaga. Sa picture na lang and sa museo na lang din ng ating Philippine Air Force na mabibilang na yung mga ganyang na-retire na natin mga aircraft at helicopter. Culmination of decades of service by these aircraft, which have been integral to the nation's defense and counterinsurgency operations. The AH-1S Cobra, introduced to the PAF in November 2019, was donated by Jordan's King Abdullah II to bolster the Philippines' internal security and counterterrorism capabilities. Despite its relatively short service period, the Cobra proved its worth in numerous combat operations. Key contributions include providing critical close air support during Oplan Polaris II in Bagao, Cagayan, enhancing the success of ground operations against insurgent forces. The Cobra... Papasin mo rin talagang luma na eh. Kailangan na talaga din pagpahingayin talaga. Hindi natin pilitin. Kailangan talagang i-retire. were also instrumental in battlefield air interdictions during Operation Kilo Uno in Pantabangan, Nueva Vizcaya, disrupting enemy movements and supply lines. Deployed in conflict areas like Abra and Cagayan, the Cobras significantly aided the PAF's efforts in maintaining internal stability. Throughout its service, the Cobra was a symbol of the PAF's evolving capability to respond swiftly and decisively to threats, embodying strength and resilience. The OV-10 Bronco joined the PAF's fleet in 1991 and served with distinction for over 3 decades. Known for its 1991 pa, di ba? 3 decades na. Alas 33 years na rin ata, di ba? Kaya, grabe, di ba? Kailangan talaga pagpahingahin talaga. It's about time talaga. Its versatility and durability, the Bronco became a cornerstone of the PAF's air support operations. Notable achievements include its pivotal role in combating insurgent groups like the New People's Army, Moro Islamic Liberation Front, and Abu Sayyaf Group. The Bronco was instrumental in the 2000 Operation Thunderbolt against the MILF's Camp Abubakar and the 2001 Basilan mission targeting ASG strongholds. Its contributions were particularly noteworthy during the 2017 Battle of Marawi, where Broncos conducted 88 precision surface strikes, providing essential CAS to ground forces during this critical conflict.
The OV-10's adaptability and reliability made it a trusted asset in both conventional and unconventional warfare. The retirement of the AH-1S Cobra and OV-10 Bronco comes as the Philippines embarks on an ambitious military modernization program. The Re-Horizon 3 phase, approved by President Ferdinand Marcos Jr., allocates P2 trillion to procure advanced assets, including multi-role fighter jets, attack helicopters, and UAVs. The PAF is introducing the Turkish-made T-129 attack and American AH-1Z Viper helicopters as successors to the Cobra. These modern platforms boast advanced avionics, precision weaponry, and enhanced survivability. Ano? Viper helicopters? Yung ba yung ipapalit natin? O yung sa Japan? Diba, parang nagkaroon ng agreement, diba? Parang possible na pwede tayo makakuha ng Bell helicopter o yung mga attack helicopter din nila, saka yung mga main battle tank. Diba? Sana matuloy yun talaga, diba? Dahil nagkaroon na tayo parang mutual agreement din, parang katulad sa Amerika. Kaya possible na, yun nga, na mabigyan tayo ng mga kagamitan na galing Japan. At sana kung tuloy nga yung makabili pa tayo ng 6 pa na attack helicopter, much better, para 12 na o 12 na ang ating T-129 attack helicopter. Diba? Stick yun. Offering superior capabilities compared to the AH-1S. Replacing the Bronco is the A-29 Super Tucano light attack aircraft, acquired in recent years, which... Yun nga yung sinabi ko, yan yung parang counterpart ng ating OV-10. Kaya bumili rin tayo ng ganyan na Super Tucano para sa ground support. Din yan, di ba? At alam ko, may plano pa ata bumili ulit na 6. Hindi, much better. Diba? 12 na Super Tucano and then 12 rin yung ating T-129. Diba? Provides improved operational efficiency, higher payload capacity, and greater precision in targeting. While the AH-1S Cobra and OV-10 Bronco served with distinction, their successors represent a significant leap in technology and capability. The T-129 ATAC and A-29 Super Tucano feature advanced navigation systems and all-weather operational capabilities, unlike their predecessors. Modern platforms are equipped with precision-guided munitions, reducing collateral damage and increasing mission effectiveness. Enhanced defensive systems such as radar warning receivers and flares make the newer aircraft less vulnerable in hostile environments. The retirement of the AH-1S Cobra and OV-10 Bronco is a poignant moment for the Philippine Air Force. These aircraft not only defended the nation, but also became symbols of resilience, adaptability, and commitment. As the PAF transitions to more advanced systems, the lessons and legacy of these venerable platforms will continue to inspire future generations of aviators and ground personnel. As the Philippines enters a new era of defense modernization, it looks forward to building... Legacy talaga yan, di ba? Kaya lubos tayo nagpapasalamat sa service ng ating OV-10 at ating Cobra. Kahit nasa saglit lang natin nagamit yung Cobra, malaking bagay na rin yan, di ba? Napabilang siya sa ating Philippine Air Force Fleet, di ba? Kaya goods na goods yan, mga idol. At sana nga, yun nga yung mangyayari ngayon na bumili pa ulit ng ating ng Super Tucano, diba? Pamalit ulit sa o madagdagan ng ating fleet ng Super Tucano, pati nga yung T-129 at yun nga, pati yung bigay ng Japan, sana matuloy din para yun nga, mas madami na, diba? Kung 6 plus 6, 12 plus 10 o di may 22 o 12 yung bibigay ng Japan, 24 dagdag, di ba? O, sino ba naman may ayaw nun, di ba? Kaya sana lahat yun is mangyari, di ba? Para nga, maboost pa ang ating Philippine Air Force na yun nga, na ipagtanggol pa lalo ang ating bansa. At yun nga, at maging sila brave pa lalo dahil nga meron na silang mga
dagdag at bagong mga kagamitan, di ba? So yun. So maraming salamat sa video niya, mga idolo. So lalagay ko po sa description down below ang full video niya, pati po ang kanyang YouTube channel, mga idolo. So huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre rin po, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button, mga idolo. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page at in the future po sa aking TikTok po, mga idolo. Maraming salamat po. At dito na po tayo nagtatapos, mga idolo. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Bye-bye.